Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nangyayari kay Loren Legarda at saka kay Leandro Lebesti. Ang title ko po ngayon ay Loren at Leandro, hindi na nga ba babalik? Yan po ay talakayin po natin kasi ito ang mainit na balita kahapon. Opo, nag-report si Ping Lacson na tinawagan siya ni Loren Legarda. Pero hindi na niya tinanong kung nasaan o ay parang malungkot daw. Ay simpre hindi ba? Simpre dahil yang ganyan sa nangyayari. Ngayon ay hindi na ako nagtataka dyan eh. Hindi na ako nagtataka dyan. At kung hindi ako nagkamali, pangatlong vlog ko na ito ay patungkol dyan. Yung una kong vlog, wala pang nagsasabi na hindi na babalik yan. Kasi yung si Ronald Llamas, ang sabi niya hindi na babalik yan. Pero ako, ganun na rin ako. Mahirap na kung babalik yan kasi hindi sanay. At saka, ay mabigat yung kaso eh. Dokumento po yan eh. Dokumento sa dokumento ay wala siyang lusot dyan kasi kinuha nila ang prangkisa eh. Binigyan sila ng prangkisa bagamat hindi sila qualified, hindi ba? At yung ibang prangkisa ata o kalahati ng prangkisa ibinigay pa sa Meralco. Bininta ata sa Meralco. Ay bawal pala yan. Bawal yung prangkisa na ibinigay ng Kongreso, inaward sa kanila, tapos ibibinta. Ayan pa, hindi ba? Ay dokumento sa dokumento po yan. Wala pong lulusot dyan. Kaya hindi nababalik yan. Plus pa, ang isa pa ay talagang yung pinangatawanan na niya eh. Pinangatawanan na niya na pupunta sa side ni Duterte o side ni Cayetano. Ay yun ang napakalaking mali niya, ay mga magnanakaw yan tapos doon ka papanig, ay di kasama ka na dyan, hindi ba? Maaring hindi siya abogado, hindi niya alam yan, pero dapat alam niya na kung ang grupo ay mga magnanakaw ay pati siya madadamay na dyan. Nasa Proverbs po yan. Bad company corrupts good habit. Hindi ba? Ay yan ang pinili niya. Ay ngayon ay pumunta sila ng France ata daw eh. Pero ang balita ay nagpapagamot daw ng may sakit sa lungs. Pero kung ano man yan ay ganun din yan. Ang suma total niyan ay mahirap niyang labanan yung kaso. Mahirap. At yun nga, pinili niya na makipagmatigasan siya, o kaya ang una niya kasing ang una niyang problema dyan, yung kakampi niya si Soto at saka si Ping Lacson, magkakagrupo sila
Grupo-grupo kasi dyan sa Senado po eh. Grupo-grupo yan. Ay trinaydor niya. Ayan po eh, di ba? Trinaydor niya. O, kaya nahalal o natanghal si Cayetano na Senate President. Pero kako hindi magtatagal yan. Kasi aalis kako yan si Bato eh. Alagan naman na dyan matitira si Bato sa Senado. O, ay fugitive siya, hindi ba? Ay international pa ang warrant. Kaya pag alis niyan kako, delikado na naman. At yan na nga ang nangyari. Hindi ba? Kahit na nga ikaw ay lamang ka ng 3 boto, eh, delikado pa rin dyan sa Senado. Kasi anytime nagpapalit ang kwan eh. Ang mga kwan, yung mga balita o magpapalit ng sitwasyon o ng mga issue, hindi ba? Kaya napakadali niyan. O, kaya ganun yan. Ngayon ay 21 days na eh, kasi ados sila umalis yan eh, ados ng Agosto, ay ngayon ay 23 na ng Agosto. O, adi 21 days na sila doon. O, at yung huling paalam niya, sumulat ata siya sa Senate Secretariat, ay hanggang 19 lang siya. O, ay 23 na ngayon, hindi ba? Wala na. O, pero talakayin po natin, gagamitin natin po ang Biblia para may matutunan po tayo, ano? 1 Timothy 6:10 hanggang kwan ata ito eh. Hanggang 11. Hindi ko lang naisulat. Isulat ko lang po ha. Yan. Hanggang 11 po yan eh. O. Ay basahin po natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10 hanggang 11. Those who want to be rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into destruction and ruin. For the love of money is the root of all kinds of evil, in which some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Oh, ay totoo ba yan? Ay totoo nga, kasi nga, nangyayari na po eh. Basahin po natin ulit. Ako po, inuulit ko dahil gusto ko pumasok sa ating tainga. Opo, kasi kung isa lang ay, kung pwede nga lang 3 beses eh, kaya lang kulang ang oras eh. Paliwanag na lang yung pangatlo. O kaya i-repeat ko lang yung mga word na kailangan, ano? O, those who want to be rich fall into a temptation and a trap, and into many foolish things and desires that plunge men into destruction and ruin. Ayan po. Tama ba yan? Ay tama nga eh. Kasi nga, sinasamantalang ko ngayon ang pagkakataon na mayroon tayong example. Hindi ba? Ito nga si Loren Regarda na gusto niya maging mayaman, ay hamak mo. Hindi naman sila qualified. Bakit kukunin niya ang prangkisa? Hindi ba? Hindi naman sila engineer, hindi ba? Ay, paano yan? Mag-hire siya ng mga engineers. Nagagawa ng putusil, hindi ba? Wala naman siyang planta ng putusil, hindi ba? O, bakit gusto niyang kunin ang prangkisa at inaward naman ng itong lower house? Inaward yan eh. O, walang iba, sinang lang. At ang masama pa dyan, lahat eh. Pati yung license na bibili ng mga putusil, sila lang ang bibili at sila lang ang mag-distribute. Kalukuhan yan. Hindi ba? Paano na yung iba? Hindi ba? O kaya yung maliliit, dadaan sa kanila. Kaya nga tutubo sila eh. Ay pero nga, ay ito nga no,
For those who want to get rich fall into a temptation and a trap, and into many foolish things and harmful desires that plunge men into destruction and ruin. For the love of money is the root of all kinds of evil, in which some people, eager for money, have wandered from their faith. Iniwanan na ang faith Iniwanan na yung paniniwala nila. Iniwanan na nila, wandered from their faith and pierced themselves. Sinugatan nila ang kanilang sarili ng maraming sorrows. Hindi ba? Grief or sorrows. Ayan po, totoo ba yan? Ay nakikita na nga natin sa ating mga mata. Hindi ba? Wag po tayong magbulag-bulagan, hindi ba? Tignan nyo na lang ang nangyayari nga kay Harry Roque, hindi ba? Gustong yumaman, nagpayaman sa pugo, hindi ba? Inargabyado yung mga magsasaka at kinuha sa pilitan yung mga bukirin, hindi ba? Diyan sa Marabilis, Bataan, ata yan ay yan na nga, hindi ba? Okay, Matthew 6:24. Itaas ko lang po Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ayan po. Ay sigurado po yan kasi nga ay nakasulat. No one can serve two masters. Pero ito po, yung master na magkaiba ang layunin o magkaiba ang pakay, magkaiba ang nilalakad. Pero kung parehas na kurap yan, ay pwede. Pagsirbihan mo yung dalawang kurap, pwede yan. Pero dito ay yung God at saka money, ayan, contrast po yan contrasting po yan. Kaya ayan na nga either he will hate the one and will love the other, or inulit pa or he will devoted to the one and despise or disdain or desert the other. Hindi niya pagsisilbihan, i-desert nga niya hindi ba? Yung kanta na yung please don't desert me, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Iiwanan niya yung isa. Yung isa naman ay paglilingkuran niya, devoted to the one and desert the other or despise the other. Ayan po Hindi mo pwedeng pagsamahin niya na magsiserve ka sa katotohanan at yan sa kalukuhan. Yan nga, yung solar power na yan. Kalukuhan lang yan Bakit ka binigyan ng lisensya? Hindi ba? Na wala ka namang knowledge, wala ka namang planta, wala ka namang experience. Mabuti sana kung nagtrabaho kayo dito sa Silicon Valley, hindi ba? Nagtrabaho kayo dito kasi yan ang gumagawa ng ng mga solar panel Pero ngayon, lugi na rin, nagsasara na rin mahigit ng kalahati ang isinara dyan sa Silicon Valley. Kasi nga, mahal pa rin mahal pa rin yung panel nag-research po ako dyan kasi inutusan ako ng boss ko na mag-research dyan. Kasi mayroong kaming project sa Africa. Ay nag-research ako, ang pinapakuha lang sa akin yung economic advantage ay ni-research ko talaga ay hindi pa pwede talaga Magtayo na lang sila ng diesel kisa yung solar panel. Kasi mahal pa rin o kaya ay yung return of investment hindi makuha ay ngayon, ay ito na ngayon Hebrew 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God said, never will I leave you, never will I forsake you. Ayan po nangako po ang Panginoon
Doon sa mga tao na nananampalataya sa kanya. Pero doon sa mga taong hindi siya inaasikaso o ayaw makinig, hindi niya ipinangako ito. Ipinangako niya ito sa mga taong mananampalataya. Na ang sinabi niya ay, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God said, ito po pangako po ito never will I leave you, never will I forsake you. Ayan po. At pag nangako po ang Panginoon ay doble po yan Doble. Ang ibig kong sabihin, guaranteed po yan. Yun lang nagsalita ang Panginoon na gugunawin ko ang mundo, gagawin niya yun. Kasi nga ay sinabi niya Pero pag ipinangako ay talagang ay sigurado yan. Kasi nakasulat po ay there are two immutable things. Sabing ganun that God cannot lie. Isa yun, God cannot lie. Aywan ko yung isa, hinahanap ko po yung isa Kasi ang sabi ay dalawa daw ang immutable things about God. Ang ibig pong sabihin na immutable, hindi pwedeng baguhin o hindi na magbabago o wala kang magagawa. Pag sinabi ng Panginoon, ay ito, ay lalo na ito, pangako po ito, doble po sigurado po ito, doble. Pag sinabi niya na I will repay, nangako siya, do not take revenge my friend, vengeance is mine, I will repay, ay sigurado po yun. Kasi nga ay there are two immutable things with God. Pag sinabi niya, gagawin niya. Yung one nga, yung isa is God cannot lie. Ayan po. Yung isa ay, aywan ko, pilit kong hinahanap. Pero hindi ko makita kung ano yung dalawa na yan. Ay hanapin po natin, baka sa susunod ay makita natin. Pero ang isa ay yung God cannot lie. Opo. Hindi na pwedeng baguhin yun. Sigurado na po yun. Ang tao kasi ay sinungaling hindi ba? Sinungaling ang tao hindi ba? O kaya yung mga salita ng tao, puro deceit. Puro po deceit yan. Opo. At yan nga yung sinabi ko doon sa nag-aaway na, ulitin ko lang yung nag-aaway na Katoliko at saka Iglesia ni Cristo. Nag-aaway sila dyan sa YouTube bakit daw hindi sinabi ni Jesus Christ na ako ang Diyos? Dapat daw sinabi. Sabi ko, bakit sasabihin yan kako? Walang deceit sa Panginoon, sabi ko. Walang deceit. Hindi niya pwedeng sabihin yan. Although na siya ang Diyos, nanggaling sa Diyos, sa umpisa ay kasama siya ng Diyos, parte siya ng Diyos Sabi ko, He is the Word of God or He is the voice of God. Ang sabi ko, busis siya ng Panginoon na naging tao, nagkatawang tao. Nung sinabi niya kako na, today, I have begotten you. Nung panahon ni Maria. Kaya, ang original niya ay siya ay Diyos Pero hindi niya sasabihin yan kasi ang sinasabi niya, ako ay isinugo ng Diyos. Ang tatay ko ay Diyos. Ang ama ko ay Diyos. Ako ay nanggaling sa Diyos, sabi niya. Pero hindi niya kako sasabihin na ako ang Diyos. Deceit po yun deceit. Pero ang tao pwede, kahit tao lang sasabihin ni Apollo Kibulo I am the appointed son of God. Pwede talaga kasi tao lang yan Yun ang sinabi ko. Puro deceit ang tao Hindi ba? Deception. Kunyari magaling, kunyari walang alam, hindi ba? Si Daniel Fernando, hindi ba? Yung gobernador
sa bagay ay dating artista po yan eh. Talagang kwan yan eh. Gumaganap po yan eh. Sa artista po eh. Ay ang sabi, wala daw siyang alam eh. Hindi ba? Doon sa 41 billion na budget patungkol dyan sa dito sa flood control ng Bulacan, ay maari nga siguro. Pero ako hindi, malabo nga ako yan. Hindi niya alam yan. Mayroon siyang alam dyan. Maaring kaunti lang, hindi lahat, pero may alam siya dyan. Ayun po ang tao ay puro deceit, puro deception. Ngayon ay Ecclesiastes 5:10 at ito po ang mababasa natin. He who loves money is never satisfied by money. And he who loves wealth is never satisfied by income. This too is futile. O sa iba, this too is evil. Ang nakasulat po. Pero ito ay aywan ko kung anong version ito, kung New International Version ay ginawa nilang futile, pero ang dapat dyan ay this too is evil. Yan po ano yun? Yung he who loves money is never satisfied by money, and he who loves wealth is never satisfied by income. Ayan po. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ doon sa mga sundalo, hindi ba? Tinanong po siya ng mga sundalo noong mga kapanahunan na yan, ay ano po ang gagawin namin para masave? Tinanong siya ng mga sundalo. Ay siguro yung mga Roman soldier yan pero ang alam ko, ang mga Pariseo, may mga sundalo yan. Yung mga Templar, hindi ba? Gumaganap yan. At pati ang yung hari na si although na ceremonial king lang, yung pumatay ng mga tao, ng mga sanggol. Si Herodes, hari yan eh. Pero ceremonial lang. Ang talagang hari dyan ay si Caesar. Pero pinaboran siya. Sige, basta peacetime tayo, mga peacetime. May mga sundalo yon. Hindi ko alam kung sila ang nagtanong, pero malamang ang nagtanong ay mga Roman soldier. Anong gagawin namin para kami ay masave? Makontento kayo, sabi ni Jesus Christ, makontento kayo sa mga sahod nyo. Di ba? Makontento kayo sa mga sahod nyo. At actually the proper word is, huwag kayong mangutong. Iba naman ang sinabi kasi sa mga judges Ang sinabi sa mga judges ay huwag kayong tatanggap ng suhol. Very clear po ang Biblia Sa mga sundalo naman ay huwag kayong tatanggap ng kutong ang dyan ano ba yung kutong? Parang parang lagay din lagay o passway. Huwag kayong tatanggap ng mga passway. Kasi may mga checkpoint po yan Hindi ba? Noon nga hinagisan ng bangus yung checkpoint Hinagisan ng bangus kasi yung nagbibiyahe, hinaharang yun, ay may bangus. Ang dala-dala niya mga bangus ay nabuisit na siguro yung biyahador. Yung nagbibiyahe ay inutusan niya yung buhay niya na pagdaan natin dyan sa ibato mo na yung mga bangus. Binato ng bangus. Ay okay lang dahil nga yun ang lagay nila Pero yung nga, nahuli yun nabalita. Kasi hindi ko alam kung si Pinoy ang pumunta ron Si Pinoy dahil pinaputukan yung jeep o yung biyahador. Ay sabi nung paano hindi ko paputukan kanya? Binato niya ako ng bangus Sa akin ganun Wala nangyari doon sa kaso Tanda ko yan At alam ko po yan, yung mga nagbibiyahe ng mga mangga, ng mga produkto papuntang Maynila ay talagang ganun po yan hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at
At sana ay may natutunan po tayo, no? Ah, at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom sa ating pakikinig po, ano? Bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.